Magandang umaga po sa inyo mga kapatid, mga kababayan. Ito pong muli ang inyong lingkod na sa inyo po ay nagtuturo o nangangaral buhat po sa Biblia. At ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na confidence in the Bible. So ano bang magandang translation o Tagalog ng confidence? No, nung tinignan ko po ito sa Google, sabi nga po yung pagtitiwala, no, or tiwala, confidence in the Bible o yung tiwala sa Biblia, or pagtitiwala o pananalig sa Biblia, o pagtitiwala sa banal na kasulatan. So yung pong meaning, yung biblical meaning po ng confidence, ito po yung matatag na pagtitiwala, no, yung reliance, no, and assurance placed in God. So meron po tayong matatag na pananalig, o may matatag na meron po tayong matibay na katiyakan dahil nga sa Diyos, no, na ating pong pinagtitiwalaan. Kasi po nakaugad po yung ating pananalig sa Diyos dahil sa kanyang karakter, sa kanyang mga pangako at sa kanyang katapatan. So, ang ating pong pagtitiwala kaysa sa ating mga sarili o sa human strength o sa lakas lamang ng tao. So, pag sinabi po nating confidence, ang biblical meaning of confidence ay yung pong pananalig. No, may matibay tayo at matatag na pagtitiwala, hindi sa ating sarili kundi sa Diyos, sa kanyang nature o sa kanyang katangian. Kaya po ang topic natin ay confidence in the Bible. Alam po ninyo kasi ang salita ng Diyos ay talagang, sabi nga po, ay hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi po yan lilipas. Ang salita ng Diyos ay mananatili noon, sa kasalukuyan at sa darating. Kaya po sa ating paksa ay ating pong tatalakayin na ang Biblia ay ang sigurado pong matibay at matatag na pundasyon para tayo po ay magtiwala. Kaya nga po yung pinaniniwalaan ba natin ay yung God of the Bible. Kasi kung yung God of the Bible ang ating pong pinagtitiwalaan, ay natitiyak po natin na katulad ng nangyayari sa panahon natin ngayon, di po ba, ay nagtaas na po maraming beses na nagtaas po yung gasolina o krudo, yung diesel, at hindi tumitigil ang usapin tungkol nga po dyan sa petrolyo, na epekto po ng gera. Pero sa akin po naman, mga palagay, mga kababayan, na ito pong ating nagaganap sa mundong ito ay may basihan po yan sa Biblia. Alam po ng Diyos yan kung ano pong nangyayari, di po ba? At pero po ang sabi nga po, mga kapatid, no, ito pa rin Biblia ang ating pong batayan, ito pa rin Biblia ang ating pong basihan, na sa panahong ito na yung iba nagtitipid, no, at halos hindi na nga po umaalis ng bahay, hindi na gumagamit ng sasakyan dahil nga ang napakamahal po ng presyo ng gasolina, lalo na yung diesel. Kaya hindi pa naman tumataas yung pamasahe, hindi pa tumataas yung singil sa fare, di po ba? At maging dun sa mga lahat ng pampublikong o sasakyan. Pero gayon pa man, napakaganda ang pag-usapan natin, mga kapatid, na ang salita ng Diyos, may binabanggit po ang salita ng Diyos sa bagay na yan. Pero ang nais ko lang po, mga kababayan, basahin sa inyo ay ito pong nakalagay sa 1 Thessalonians, no, sa unang mga taga-Thessalonica, talata pong 2 at
at kabanatang 2 at talatang 13. Yan po ay isang verse sa Bible na yung pinakatiyak o pinakamaganda na direct to the point na statements ng scripture na kung saan matututunan natin ang ating responsibilidad sa salita ng Diyos. At gayon din naman matututunan natin ang source at ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ganito po ang nakalagay. Ano sabi po? And we also thank God constantly for this, that when you receive the word of God which you heard from us, ang sabi po ay sa Tagalog ay kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo sa mga sumasampalataya. So, yan po yung Tagalog niyan. Sa English po, and we will never stop thanking God. No, hindi po kami, sabi po ni Apostol Pablo, siya pong sumulat nito, and there is another reason why we always give thanks to God when we brought you God's message. Ano po yung salita ng Diyos? God's message. You heard it and accepted it, not as a message from human beings, but as God's message, which indeed it is, for God is at work in you who believes. So, malinaw po doon mga kapatid na si Apostol Pablo na sumulat na ito, ay meron po siyang obligasyon, meron po siyang pananagutan, meron po siyang tungkulin, no? Bilang apostol na ipangaral, i-proclaim ang salita ng Diyos. Ang sabi nga po, no, we will never stop thanking God that when we preach His message to you, you did not think of the words we spoke as being just our own. So, talagang yung ganun-ganun na lang po ang pasasalamat ni Apostol Pablo kasi po nung ipinangaral po niya ang salita ng Diyos sa mga taga-Thessalonica, hindi nila inisip na yung sinasalita o ipinapangaral na ipinapahayag sa kanila ni Apostol Pablo ay salita lamang ni Apostol Pablo, kundi sabi, you accepted what we said as the very word of God, which of course it was, no? Kaya po mga kababayan, ito pong si Apostol Pablo, meron po siyang obligasyon, meron po siyang pananagutan. Gaya din naman natin mga Kristiyano, meron po tayong pananagutan na ipangaral ang salita ng Diyos. Amen po ba? At sabi nga, you accepted it not as the word of men, but as what it really is, the word of God. Nung ipinangaral po ni Apostol Pablo ang salita ng Diyos, hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. Yan po ang sabi niya, no? Kasi po, sa context po ng first century Greco-Roman world, no? Kasi po, yun yung panahon na yan, no? Yung mga philosophers, yung mga rhetoricians, ginawa nilang profession yung peddling words. Yung po bang peddling, no? Yung sila po ay nagta-travel, nagbebenta ng mga small goods or informally promoting or spreading ideas, rumors, no, yung mga bali-balita, mga natatanggap nila kung saan-saan, or kaya in some cases illegal products like drugs. Halimbawa,
sila po ay nagpupunta sa iba't ibang lugar na nagbebenta. Anumang mga bagay, dinadala nila sa iba't ibang lugar. These products are generally peddled, no? From door to door. So, ganun po yun eh. Gaya nila Apostol Pablo, sila po ay nagpupunta sa bayan-bayan, sa bahay-bahay. Yan po kasi kaya nga nagpapasalamat si Pablo na ang aming pangangaral ng salita ng Diyos ay tinanggap nyo bilang salita ng Diyos. Hindi basta salita lang namin o salita lamang ng karunungan ng isang tao, kundi tinanggap ninyo bilang salita ng Diyos. At sabi nga po, no, His word is from above and abide through the edges. Ang salita ng Diyos, the word of God is not like vain philosophies and myths of mortal men. Ang salita ng Diyos, hindi po lang yan walang kabuluhan na filosofiya o alamat ng mga kasaysayan o alamat ng isang mortal na tao, kundi ang salita ng Diyos is from above and abides through the ages. At ang sabi nga ni Apostol Pablo, no, ulitin ko po sa basahin sa inyo, you accepted what we said as the very word of God, which of course it was, and this word continues to work in you who believe. So, yung salita ng Diyos nagpapatuloy, no, na kumikilos sa kanila, no, may ginagawa ang salita ng Diyos na patuloy sa kanila na tumanggap, no, na sumampalataya. Sa ESV sabi, which you accepted it not as the word of men but as what it really is, the word of God, which is at work in you. Amen po ba? So, sabi nga po ay we are able to put our utmost confidence in the Bible because it is at work in us. Napakaganda pong maunawaan po natin to, mga kababayan, na nagagawa po natin, no, na ibigay ang lubusan nating pagtitiwala, na ipagkakalob natin ang ating pong pananalig sa Biblia, sapagkat ang sabi nga po ay ito'y kumikilos sa atin at naisa sa katuparan nito sa atin, no, ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, the Bible is at work in us and will accomplish all that God has set out for it to do. Kaya dito po napakabuti po na maunawaan natin na ito pong salita ng Diyos, no, pag yan po ay natanggap natin, ang wika po ng banal na kasulatan for God is at work in you who believes. Ang salita ng Diyos, para masabi talaga pong ito ay totoo, tunay, may bisa po ito eh. At dito nakikita sa buhay ninyo, sabi, ang bisa nito. Sa sino mang tumanggap na sa salita ng Diyos, walang tututol sa akin. Talagang nakita niya sa buhay niya ang nangyari, ang bisa ng salita ng Diyos. Nung siya po ay naniwala sa ipinangaral at tumanggap sa ipinangaral dahil sa siya ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kababayan, bilang Kristiyano, we can be confident that the Word of God is at work in us. No, ang Diyos, hinuhubog po tayo'y hinuhulma, at ang Diyos, no, mahal na mahal tayo, kaya niya tayo dinidisiplina
sa nais po niyang mangyari ayon sa kanyang kalooban. Kaya nandun dapat po yung ating lubusang pagtitiwala sa salita ng Diyos. Sabi nga po ni Billy Graham, no, may mga bagay minsan pag binabasa daw niya ang Biblia, hindi niya maunawaan lahat. No, may mga bagay na hindi niya matanggap. Pero hindi namang ibig sabihin na hindi totoo ang Biblia o ang salita ng Diyos. Kaya mula noon, sabi niya, basta mula ngayon, sabi niya, no, I resolve it to myself na pagtitiwalaan ko, I will trust the Word of God. At mula noon, nung sinabi niya na magtitiwala ako sa salita ng Diyos, ay luminaw yung pangangaral niya, pag-aaral niya ng salita ng Diyos. At yun nga po, kilala naman natin, ginawa siya ng Diyos na napaka maganda at malaking instrumento at epektibong instrumento para sa buong mundo, na si Evangelist Billy Graham nung ipinangaral ang salita ng Diyos ay hundreds of or thousands of human believe in Jesus Christ. Kaya nga po napakabuti po na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi po, ito pong Bible, sabi nga po, pag tinanong nyo po yung Google, kailan po na-compile o kailan po na-kumpleto po yung Biblia, yung lalo na yung New Testament, yung bagong tipan, halos nung mga 4 AD, no? Halos yung 1 century, no? 100 AD, no, ay doon na kumpleto na po yung Bible. Kasi nga po si Juan, di po ba, yung huling-huling apostol na sumulat ng banal na kasulatan ng Biblia, yung New Testament, yung Revelation, yung Apocalypse, ay pinaniniwalaan na nasa 90 AD yata siya, ganon. Pero una pong na kumpleto, nakukuha yung ibang mga salita ng Diyos sa mga sulat ng apostol, katulad nitong Thessalonica, yung mga sulat ni Apostol Pablo. Maraming pong mga archaeologists, yung mga doktor na nagsasaliksik, naghahanap ng mga ebidensya, nakuha nila yung mga sulat ng mga apostol, ng mga propeta, no, ng mga alagad ni Kristo, at na-compile nga po, nabuo halos nung 1 century. Kaya itong Bible mula noon hanggang ngayon, nung 100 years, no, ngayon po ay 2026 na po tayo. Yan pa rin po ang salita ng Diyos. Kaya po salita ng Diyos. Kaya po bilang Kristiyano, akin pong ipinapayo sa inyo, no, we can be confident that the Word of God is at work in us. Sabi nga po ay at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo ng mga sumampalataya. For God is at work in you who believes. Ang Diyos po ang kikilos sa atin dahil nga po sa ating pong pagtitiwala sa banal na kasulatan. Kaya magbasa po tayo ng Biblia, lalo na ngayon baka may panahon tayo magbasa ng Biblia, hindi lang po sa malapit ng mahal na araw, kundi minsan na nagtatrabaho na tayo sa bahay, work at home, di po ba? At yung iba hindi na rin po umaalis ng bahay dahil nga sa nagtitipid, magastos, no? So may mga panahon po tayo magbasa ng Biblia. Ang advice ko po ay basahin po natin yung Biblia, yung bagong tipan. Simulan natin po sa Ebanghelyo ni Juan, di ba? Yung alagad po na iniibig ni Jesus, sabi nga sa Bible. Basahin po natin yan at malalaman natin, no, ang salita talaga ng Diyos ay kikilos sa atin. Sabi nga po, no,
ni Apostol Pablo at gaya ko rin, nananalangin sa Panginoon Diyos na naway sa pamamagitan ng pangangaral nito may maabot at may sumampalataya sa Panginoon. Tanggapin na yung pinapangaral nito yung salita ng Diyos. Upang kung sa pagtanggap ninyo na itong ipinapangaral gaya ng ipinapangaral ni Apostol Pablo na salita ng Diyos, and this word of God, sabi, and this word continues to work in you who believe. No? Yan pong salita ng Diyos, magpapatuloy nakikilos po yan sa mga buhay po natin at gagawin nito ang ng epektibo ang nais ng Diyos sa pagtanggap natin sa kanyang salita. Hanggang dito muli mga kapatid, bukas ay ipagpapatuloy natin yung pag-aaral natin in the confidence, no, nasa tiwala o pagtitiwala. Bukas ay kung lolobin ng Panginoon, ang topic natin yun, confidence in the Bible, ay bukas loobin ng Panginoon, subukan natin yung confidence in Christ naman, confidence in Christ. So hanggang dito na muli, pagpalain po kayo ng Panginoon.